sa John, sa Book of John, chapter 6. Tayo mga kapatid sa ating scripture reading. Responsive reading tayo. John chapter 6 from verse 27 to 35. Pangunahan ko po. John chapter 6 verse 27. Responsive tayo. Sa dulo, sabay na tayo. Okay, John chapter 6 verse 27. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father said. Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God? Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him what he hath said. They said therefore unto him, What sign shouldst we do then, that we may see and believe thee? What does thou work? Verse 41, Our father did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Verse 43, For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. Verse 35, sabay po tayo. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Ng Panginoon, tayo po'y sa panangin. Dakila taong Diyos sa oras na ito, kung saan Lord muli, dinala po kami sa aming bahay sambahan, sweet and sound, wala pong anumang kaberya, problema na aming naranasan, Lord God. Salamat po sa bawat isa na kung saan dito kami naglaan po ng oras at panahon po sa gawain po ninyo, Lord God, sapagkat ang isang mabuting steward ng oras, Lord, ay dapat nararapat nakikita po sa amin, sapagkat kami po ay mga anak na inaasahan niyo po. Kaya, Lord, purihin po kayo at sa aming pag-aaral na yung salita sa oras na ito, umasa kami, sana nawa, open up our mind, and let your Holy Spirit move, Lord. Sana po, makita namin ang nais ipahiwatig ng mensahe ng inyong salita, Lord God. Pati namin yung salita, Lord, mahiwaga, malalim, na hindi po namin kayang unawain, intindihin. Iban lamang po, inyong banal na Espiritu ay siya po ang mangunguna sa amin. Kaya, Lord, kami po umaasa po lamang sa inyong biyaya. Sana nawa, ikaw po ang magpapaintindi, magpapaunawa nito, Lord God. Nawa, maging magpapala ito sa amin. Ingatan niyo po, mga kapatiran, na wala dito. Yung lalo na po, ang aming mahal na pastor, si Pastor Willie, kung saan man siya ngayon, sa lakad po niya, bilang bahagi din po ng gawain namin. Sana nawa, magbiyaya, makamit ang inyong presensya at pagkilos, gabay at patnubay, kaya isa sa kanya po, Lord God. Salamat po, Lord. Mga kapatiran na maaaring ahabol pa sa amin. God is nice, Lord. Marami po kami magpuri sa inyong dakilang pangalan na, Lord. Empower niyo rin po ako. Hindi po ito kaya, Lord. Iba lamang po, ikaw po ang magsalita para sa akin. Sa mga kapatirang ito, Lord, nandito po ngayon. Nabigyan niyo po sila ng puso na magpasabog sa inyong salita, Lord God. Pag-ito'y magpapala po sa aming buhay. Maraming salamat po, Lord. At muli, patawad sa mga kasalanan. Ito po ang aming mga samot na langin. Hinihingig sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen and amen. Din po, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid, to connect with our lesson last Wednesday prayer meeting, mga kapatid, pinag-aralan po natin nakaraan yung
napakamahalagang opinion po na sabi nga po natin, although ang sanlibutan, ang bawat tao, maraming opinion, di ba? Maraming tayong opinion. Sinabi natin doon na may opinion about politics, di ba? About religion, about salvation, mga bagay na yan na hindi po natapos-tapos at pinag-uusapan. Pero, makita natin dito mga kapatid, na sinabi natin doon, may opinion na hindi natin pwedeng baliwalain. May opinion na hindi natin pwedeng i-reject. Bakit? Sapagkat ito nga po ay maaaring magdidetermine ng ating destination. Amen? Kaya nga, yung opinion na yon, napakamahalaga. At ito nga po yung tanong ng ating Panginoong Jesucristo. What think ye of Christ? Ang sabi niya. Sino ba si Kristo para sa iyo? Maraming tanong about Christ. Pwede natin itanong, sino siya? Diba? Ano ang relihiyon niya? Ano ang tinuturo niya? Pero mga kapatid, dito po sa chapter 6 na ating pag-aralan, malinaw po na isa sa sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, para sa mga gutom na kaluluwa, He is the bread of life. Ang sabi niya dito. Kaya mga kapatid, makita natin dito, ang key verse po natin mga kapatid, ito po sa John 6:35, na sinasabi dito, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Mga kapatid, matunghayan po natin ngayong gabi, mga kapatid, kung sino po si Kristo sa buhay natin. Makita po natin dito yung mga sagot sa kanyang opinion, sa kanyang katanungan, what think you of Christ? Ito nga po, para sa gutom na kaluluwa, siya ang tinapay ng buhay. Kaya sabi nito mga kapatid, kung tignan po natin ang background kasi nito mga kapatid, may daan natin na sa chapter 6, di ba? Sa John chapter 6, may daan natin na si Kristo ay kagaling lang niya sa feeding of 5,000. Kung saan ang mga tao, busog ang tiyan, pero gutom pa rin ang kanilang kaluluwa, gutom pa rin ang kanilang puso. Bakit? Walang kahustuhan. Amen? May daan natin doon mga kapatid, ang gutom ay talaga namang hindi makulpil, walang satisfaction. Ang tao, walang kahustuhan, kumbaga. Anong nangyari? Nung gutom sila, patuloy silang humahabol sa ating Panginoong Jesucristo. Patuloy nilang sinusundan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Hindi, not because of miracle, hindi rin dahil sila ay sumampalataya sa Panginoon. Kaya sila sumunod. Sumunod sila dahil sa tinapay. Amen? Kaya sa verse 24 and 25, makikita natin dito mga kapatid. John chapter 6, verse 24 and 25. Bakit na sinusundan si Jesus? Makita natin dito. Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, sabi dito, ni ang kanyang mga alagad man ay nagsilulan sila sa daong at nagsidating sila sa Capernaum na hinahanap si Jesus. Alam niyo po, ang Capernaum naging baluarte niya. Kasi nga, hindi siya tinanggap sa kanyang sariling bayan. Amen? Kaya dito, verse 27. As verse 26, sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Kaya malinaw kung bakit nila hinahabol si Kristo, dahil sa tinapay at hindi sa miracle at hindi sa pananampalataya. Kaya sinabi ni Jesus yan, you seek me, diba? Ano doon? Because you did eat of the loaves and we were filled. Malinaw, sa verse 26, makita natin yan. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap. Hindi dahil sa inyong nakakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Mga kapatid, dito nga mga kapatid, not just temporary provider. Ang sabi ni Kristo dito, nung sabihin niya ang katanungan, doon na niya ipinakilala yung kanyang sarili.
Kumbaga, kinurik niya yung motibo ng mga tao. Yung mga taong sumusunod sa kanya because of bread, kinurik niya ang motibo. Ang sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Amen? Kaya dito mga kapatid, nung sinabi ni Kristo yan na siya ang tinapay ng buhay, hindi ibig sabihin temporary provider, kundi bilang permanent provision. Mga kapatid, sabi niya, I am the bread of life. Mga kapatid, sa buhay ba natin, nakikita ba natin si Kristo bilang tinapay ng ating buhay? Sabi niya, but thank you, Christ. Ang tanong niya, nung nakalang pag-aaral natin, although that's the question of Pharisee, that is his question to the Pharisee, because, yun nga, but in our time, kumbaga, is also the question for us. Amen? Kaya mga kapatid, dito, sa ating tanong, bigyan natin ng katanungan at doon tayo mag-aaral. Kaya dito mga kapatid, kung ang puso ng tao ay laging naghahanap, di ba? Naghahanap tayo palagi. Kung ang buhay ng tao ay laging kulang, kung ang kaluluwa ng tao ay walang kasapatan, ano ang sinasabi ni Kristo sa mga kalalagayan ng mga ganyang tao? Diba wala tayong satisfaction? Ano kaya ang maaaring tingin ng ating Panginoong Jesucristo kapag ganyan tayo bilang mga mananampalataya? Dito po tayo mag-aaral mga kapatid. Unang punto, the problem, hungry people. Amen? Gutom ang mga tao. Yun ang problema. Verse 45a, di ba ang linaw? And Jesus said unto them, I am the bread of life. Di ba? Yan yung sagot sa gutom na tao. Dapat makikita natin yan. Na tayo nga naman, di ba? May gutom rin naman tayo. Pero, masasabi natin, physically. Di ba? Kasi, ang spiritual food, yun po yung physical food. Pero madaanan natin mamaya, mga kapatid, kung bakit yung gutom na yan, walang patid. Makita natin mamaya. Dito, kinurit nga ni Kristo yung maling motibo ng kanilang puso. Diba? Physical bread ang tunay na kailangan. Kumbaga, physical bread is temporary bread. Kumbaga, bakit? Sapagat spiritual bread, yung permanent bread. Makita natin dito. Kaya kung mapansin natin mga kapatid, sa verse 34, dito, sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kami palagi ng tinapay na ito. Di ba? Ganyan din tayo eh. Anong nakikita natin dyan? They asking for literal bread. Yung literal na tinapay na makita natin sa bikiri. Di ba? Hindi na nakikita yung tinapay na nanggaling sa itaas. Yung spiritual bread sa panahon ni Moses. Mamaya madaanan natin. Kaya nga, malinaw na sinabi ni Kristo, kinurit yung kanilang motibo. Yung kanilang puso, I am the bread. Tinapay na nakapagdulot ng complete satisfaction. Dapat makikita natin yan. Yan ang gustong ipaunawa dapat ni Kristo sa mga taong ito. Na sa panahon natin ngayon mga kapatid, ang gusto rin namang ipapakita sa atin yan eh. Diba? Kasi although tayo mga Kristyano na batita natin kung sino si Kristo sa buhay natin. Pero hanggang ngayon patuloy rin naman po ang katanungang iyan. Kasi nga marami pa rin ang wala sa Panginoon. Amen? Kaya dito sa mensahe nito mga kapatid, makita natin kung ano ang kahalagahan ni Kristo. Kaya dito, and yet, di ba, nung sumusunod sila, umahabol sila, makita natin dyan, verse 30, they are still looking for sign. Patuloy sila naghanap. Basahin natin verse 30. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang inyong ginagawa na pinakatanda?
upang makita at sampalatayanan ka namin. Ano ang ginagawa mo? Kasi nga, yan nga yung gustong ipahiwatig ni Kristo, na siya nga yung bread na nagdudulot ng complete satisfaction. Pero hindi nakikita ng mga tao. Amen? Kaya dito malinaw na ayon po dito, even na ang totoong tinapay, nasa harapan na nila. Diba? Hindi pa rin nila nakikita. Ganyan ang tao eh. Kahit nasa harapan na nila yung katotohanan, naghanap pa rin sila ng sign. Diba? Gusto nila ebidensya talaga. Dapat makita natin dyan mga kapatid, na hindi na tayo katulad sa kanila. Kasi nga, alam na natin yung katotohanan, kung sino si Kristo sa buhay natin. The Bible says sa verse 26, yung last phrase mga kapatid, malinaw na sinasabi dito, kayo nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Malinaw po dyan mga kapatid. Diba? They were filled and yet still followed him for literal bread. Malinaw po yung binanggit ko kanina. Kaya dito, bakit po sila patuloy na susunod? Ano po kaya ang dahilan? Diba? Busog na ang tiyan nila. Pero bakit patuloy pa rin silang humahabol sa ating Panginoong Jesucristo? Letter E mga kapatid, physical hunger is temporary. Amen? Pansamantala lang yung gutom ng katawan natin. Kumbaga, busog ka ngayon, bukas gutom ka uli. Ganyan yung temporary food, ganyan yung physical food na maaaring ibigay ng sanlibutan ito. Kaya ang oras at panahon natin, bakit ba natin gustong ilaan sa mga bagay na yan? Minsan may mga Kristiyano hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakikita kung sino talaga si Kristo sa buhay nila. Bakit? Pinapriority pa rin nila yung physical food. Amen? Kaya purihin naman sa mga kapatiran, nakita natin na medyo matured na sila. Yan nakita ko po sa mga testimony. Kaya praise God po, dapat lang talaga na bilang Kristiyano, makita sa atin na hindi na tayo nakatuon doon sa physical food. Kumbaga, makita na dapat sa atin yung spiritual food, na kung saan ang food na yun ay tumutukoy po yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito mga kapatid, naway maging pagpapala sa atin ang mensahe nito. Kaya physical hunger is temporary, ang sabi natin. May mga mga kapatid, yung sabi ko sa inyo kayo na, yung physical na gutom talaga, pansamantala lang. Diba? Many people continue seeking God in a wrong way. Mali yung paghahanap nila ng tinapay. Mali yung paghahanap nila ng pagkain. Yung paraan nila, mali. Katulad ng mga Parisiyo, yung humahabol sa kanya. Diba? Yung hinahabol nila, yung motibo nila, hindi naman talaga pananampalataya eh. Dahil sa bread. Kaya nga tinurik ni Kristo na He is the bread of life, ang sabi ni Kristo. Kaya dito mga kapatid, in other word, sabi ko sa inyo, busog ka ngayon, bukas gutom ka uli. Ganon din ang mundo. Di ba? Saan ba tayo nabusog? Nadulot ng sanlibutan. Sa sahod ka ngayon, ilang araw lang, wala na. Kailangan mo na naman pumasok. Nahusto ba tayo? Satisfied na ba tayo? Hindi. Kaya nga ang gutom, walang tigil, tuloy-tuloy. Kasi nga hindi nakita ng tao kung ano talaga ang totoong pagkain. Kaya nga sabi ni Kristo, I am the bread of life. Kung dito natin makikita yung permanent food sa sanlibutan ito. Kaya purihin ang Panginoon na medyo nabuksan na yung pananaw natin sa mga bagay na ito. Ang sangkatauhan ay natural, di ba? Naghahanap sila ng pansamantalang kasiyahan, di ba? Instead of eternal nourishment. Di ba? Yung eternal nourishment, yung pangmatagalang kabusugan. Pero ang tao, ang gusto nila, temporary, yung temporary na kasiyahan. Tama na, makakain na ako. Di ba? Parang ganon.
basta't may makakain, yan. Pasok na naman sa trabaho. Lahat ng oras at panahon niya, ibinuhos niya sa trabaho para lang magkaroon ng temporaring kabusugan. Di ba maling-mali? Dapat yan ang makikita natin. Hindi sinabi ni Jesus na you need bread. Malinaw po doon. Hindi rin niya sinabi na you want bread. Diretso yung statement niya, I am the bread. Mga kapatid, dapat makita natin yan. Kaya tayo minsan, naghahabol tayo ng oras natin, di ba? Naghahabol tayo ng trabaho kasi nga gusto natin maraming overtime, di ba? Sa sahod, malaki ang sahod. Pero tandaan natin mga kapatid, temporary food lang yan. Hindi po tayo makapagdulot. Ito po yan makadulot sa atin ng permanent satisfaction. Pansamantalang kabusugan lang yan. Kaya dito mga kapatid, bakit natin dapat dito, hindi sinabi ni Jesus, ulitin ko, you need bread. Sinabi na, instead, I am the bread. Ibig sabihin, hindi lang siya ang nag-supply. Kundi, siya mismo ang supply. Kung siya ang supply, mauubos ba? Di ba? Ilagay natin sa yung paggawaan ng tinapay, yung bibiri. Di ba? Maaaring mauubos yung materialis. Diba? Doon ka sa... Pero kung mismong diretso ka sa mismong tinapay, mauubos kaya yan? Nakuha nyo? Kung anong ibig kong sabihin? Ha? Sabi niya, hindi lang yung statement na ito ni Kristo, I am the bread of blood, ang ipinapakita po dito, hindi lang siya supplier ng tinapay, kung hindi siya mismo ang supply. Kasi kung supplier ka lang, maaaring mauubusan ka. Pero kung siya na mismo ang tinapay, hindi talaga mauubos. Kaya physical hunger is temporary. Yun ang ibig kong sabihin. Ikalawa, personal hunger is universal. Bakit ko nasabi yan? Lahat ng tao may kakulangan sa loob. In other words, kahit mayaman ka, di ba? May kulang pa rin. Di ba? Sino ba ang kilala niyong mayaman na hindi nagtatrabaho? Kahit kaano pa siya kayaman, may kulang pa rin sa kanya. Kahit successful ka pa, yung business mo, ang layo na nang narating, pero tumigil ka na ba dahil busog ka na? Hindi. Kaya personal hunger is universal. Kahit masaya ang pamilya, di ba? May emptiness ka pa rin. Kaya walang kahustuhan ang idinudulot ng sanlibutan ito kung bakit iuubos talaga natin ang oras doon. Hindi na lang tayo halos maglaan para sa Panginoon. Ganyan ba tayo? Ibig sabihin mga kapatid, may hunger ang kaluluwa na hindi kayang busugin ng mundong ito. Amen. Hindi ba? Alam niyo po, malinaw po yan. May gutom na bahagi sa ating buhay na hindi kayang busugin ng mundong ito. Kaya sa verse 31, magda natin dito, nagsikain ng aming mga magulang ng mana sa ilang. Gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit. Ang sa kanila'y kanyang ipinapakain. Sinabi nga ni Jesus sa kanila, katotohanan katulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang ating Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit.
Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababa mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Malinaw dito mga kapatid na although lahat ng tao, kahit gaano pang estado niya, nagugutom pa rin siya. Pero ang tunay na pagkain, nakikita dito. Sinabi malinaw ni Kristo na ang pagkain nanggagaling sa itaas. Sa panahon kasi ni Moses, ay yung mga Israelita, nung dumaing sila ng makakain, dahil nga bahagi ng kanilang mga murmuring, binigyan sila ng pagkain. Yung mana, di ba, sa umaga, umulan yun. Na parang ulan, nangahulog, namumulog sila. Akala nila si Moses ang nagbigay. Hindi po, ang Diyos ang may bigay nun. At larawan po yon ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit ko nasabi yun? Na wala pong ibang nanggaling sa itaas na bumaba sa lupa. Ang ating Panginoong Jesucristo po. Kaya siya ang bread of life. Kaya dito mga kapatid, personal hunger is universal. Kumbaga mga kapatid, kinulit sila ni Jesus, makita natin, yung kanilang motibo, yung kanilang akala nila si Moses ang nagbigay. Kaya makita natin sa 32, saka 33, di ba? Nabasa natin kanina. Na akala nila si Moses, malinaw po doon. Kaya marahil, iyon ang dahilan. Kasi marami talaga sa mga tao ngayon, hindi marunong tumitingin. Hindi marunong kumikilala kung sino talaga si Kristo sa buhay nila. What think you of Christ? Sana makita natin dito na isa sa sagot ng ating Panginoong Jesucristo. I am the bread of life. Hindi nila nakikita. Yung mana, yun po ay picture lang. At ang realidad noon ay si Kristo. Malinaw po yan. Basahin natin 48 saka 51. Malinaw din dito, sinasabi, ako ang tinapay ng kabuhayan. Di ba, ang linaw? Nagsikain ng inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Di ba? Ang nangyari sa kanila, nangamatay sila. Pero kung si Kristo ang ating tinapay ng buhay, mga kapatid, hindi na tayo mamamatay. Although makaranas din ng kamatayan, pero magkaroon tayo uli ng buhay na hindi na mamamatay. Amen? Kaya malinaw dyan. 51, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na ating ibigay, ang ating laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. Amen? Kaya dito mga kapatid, malinaw na si Kristo ang tinapay ng buhay. Na dapat makikita din natin sa buhay natin na magkaroon tayo ng satisfaction baga sa sarili. Diba? Dapat satisfied na tayo bilang Kristiyano, although naghihirap tayo, di ba? Yan yung mga daing natin sa mga testimony natin. Kanya-kanya tayong patutuo kung anong hirap nating naranasan. Pero bilang Kristiyano, hindi tayo dapat magpapatalo. Bakit? Sa atin ang totoong tinapay. May Kristo tayo sa buhay. Dapat satisfied tayo kung anong mayroon lang. At hindi tayo titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Pagpatuloy tayo. Amen? Yun. Kumbaga, yung mana na yun, na iningatan ng Israel, diba, sabi doon, the manna keep Israel alive for a day. Diba? Pansamantala lang. Dan nabubuhay sila pansamantala lang for a day. But Christ keep
keeps the believer alive forever. Mga kapatid. Kaya bilang Kristyano, mapahalan tayo. Kasi meron tayong tinapay na hindi mauubos. Amen? Kaya dito, personal hunger is universal. Number 3, persistent hunger is spiritual. Persistent hunger is spiritual. Bakit ko nasasabi? Ito po yung gutom na spiritual. It is proven by wrong pursuit of necessity. Napatunayan yan doon sa sumusunod sa Kanya, doon sa humahabol sa Kanya. Yung maling pagtugis. Minsan tayo mali minsan, di ba? Kahit pagod na tayo, tuloy pa rin, trabaho pa rin, overtime pa rin. Pero ang tanong, satisfied na ba tayo? Mali yung pagtugis natin sa bread. Mali yung pagtugis natin sa totoong pagkain ng ating buhay. Doon tayo madalas nagkakamali. At ito ang ugat sa lahat ng gutom na naranasan, mga kapatid. Persistent hunger is spiritual. Yung gutom sa spiritual, yan po yung pinakaugat sa lahat ng gutom. Kaya hindi po talaga tayo mabubusog-busog. Ito hindi sa tiyan, di ba? But of spirit. Ang linaw. Kung ang tiyan nabubusog, di ba? Kung ang espiritu natin, busog ba? Kasi sa trichonomy, mga kapatid, meron po tayong tatlong element sa buhay natin. Body, soul, and spirit. Ito po yung body at saka yung body, yan po yun ay worldly conscious. Then yung soul natin, yan po ay self-conscious. Kumbaga, siya ang nasusunod. Kumbaga, parang siya ang driver doon sa body. Siya ang nakaramdam ng gutom. Kumbaga. Kaya kung wala ka sa Panginoon, mahina ang pananampalataya mo, mali yung pagtingin mo sa tinapay, mali ang pagtingin mo kay Kristo, nasusunod yung body. Nakikita sa body natin. Sapagkat pinangunahan ni soul. Body, soul, ang spirit natin, patay ito. Nung wala pa tayo sa Panginoon. Pero nung ang Diyos nananahan sa atin, dahan-dahan niyang nabubuhay. Dati nakatali yan. Pero noong nakilala na niya ang Panginoon, nakawala na siya, may kakayahan na siyang pumipigil kay Saul. Kaya naghahatakan sila. Kaya sa loob ng ating katawan, may dalawang puwersa ang naglalaban. Amen? Naintindihan no? Kaya dito mga kapatid, noong katulad natin, Kristyano na tayo, ang nakikita sa atin, yun ang spiritual satisfaction. Bakit? Kasi nga, naghahari na sa atin ang banal na espiritu ng Diyos. Amen? Nakuha nyo? Body, soul, and spirit. Yan po yun, trichonomy kung tawagin. Kaya persistent hunger is spiritual. Ito ang ugat sa lahat ng gutom. Kaya kung espiritu mo ang nag-ahari, hindi mo naahabulin yung temporary food. Ahabulin mo yung paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Yan yung pagkakain ng kaluluwa eh. Di ba? Kasi nag-ahari na siya eh. Mas malakas na siya eh. Kaya, ang nangyari, aktibo na tayo sa gawain ng Panginoon. Busog. Di ba? Busog na yung kaluluwa natin. Hindi na gutom. Kaya nga, persistent hunger is spiritual. Ang mga taong wala sa Panginoon, ay talagang nagtanim tayo yan. Diba? Hindi sila nabubusog, hindi sila nakontento. Gusto nilang mayaman sila. Sabi natin kanina, di ba?
Gaano ka man kayaman, kulang pa rin. Gaano ka man ka-successful, kulang pa rin. Kahit masaya na ang pamilya mo, may emptiness pa rin ka na mararamdaman. Kaya sa Panginoon, nandyan na lahat, kumpleto na. Kapag ang espiritu mo ay busog, busog na rin yung flesh mo. Diba? Hindi naman natin hayaan na busog ang kaluluwa natin, gutom naman yung katawang panlupa natin. Gusto ko lang makita sa inyo mga kapatid na dapat sana bilang Kristiyano, mas priority na natin yung gawain sa Panginoon. Yun lang. Yung Psalm 42 verse 2, ang sabi dito, my soul thirsted for God. Diba ang linaw? Psalm 42 verse 2, my soul thirsted for God. Kaya dapat iyan. Tanong ko, kinauuhawan ba talaga natin ang gawain ng Panginoon? Amen. So dapat priority sa atin yung gawain. So malinaw mga kapatid, there is a part of man na hindi kayang busugin ng physical na pagkain. Yun nga yun, yung ating soul. Bakit? Design ng Diyos yan eh. Diba? At anong gawin mo, hindi talaga mabubusog. Kung unahin mo yung physical food, i-design ng Diyos yan eh, na ang pagkain ng kaluluwa, salita niya. Kaya persistent hunger is spiritual. Yung tuloy-tuloy na gutom, spiritual siya, hindi physical. Sana maintindihan natin. Meaning mga kapatid, ang uhaw na naramdaman niya, hindi physical deficiency, kundi spiritual longing. Verse 63, anong sabi dito? John 6, ano yun? John 6:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman at walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Salita ng Diyos. Diba? Pinakatotoong pagkain. Nagbibigay buhay. Hindi po ang pagkain ng sanlibutan ito. Hindi po tayo nabubusog sa anumang idudulot ng sanlibutan ito. Yun dapat ang makita natin. In other words, mga kapatid, kahit busog ang tiyan mo, kung wala ka namang Kristo, ang puso mo, gutom pa rin. Di ba? Gutom pa rin ang kaluluwa mo. Kaya nga sabi sa atin ng, yung sa Matthew chapter 4, verse 4, di ba? Ano yun? Yun. Yung, yun, man shall not live by bread alone. Di ba? Man shall not live by bread alone, but by every word, yun, that proceeded out of the mouth of God. Yan rin, di ba? Ang tunay na pagkain pala talaga, spiritual. Okay, number 2 na tayo. Maaga pa? Anong number 1 natin? The problem, hungry people. Number 2, the provision, a heavenly bread. Sabi nito mga kapatid, he that cometh to me shall never hunger. Direct statement yan ng ating Panginoong Kristo. Sino mang lumapit sa Kanya, hindi na mauuhaw, hindi magugutom. Hindi na, di ba? It is pointing to Christ. Sino ba dito nagsalita? Si Kristo, di ba? It is pointing to Christ as a heavenly bread. Nang ibig sabihin, He is higher than manna. He is higher than physical food. He is higher than worldly food. Yan ang makita natin dapat. Kumbaga siya ang provision na nagbibigay complete satisfaction, mga kapatid. Kaya the provision ay heavenly bread. Anong tugon natin dito, mga kapatid?
Yung decisive difference nito mga kapatid, tingnan natin kung ano ang kaibahan ng worldly food at saka yung Jesus as bread of life. Yung mana na tinutukoy doon mga kapatid, kumbaga, temporary bread of food yan sa panahon ng Israel. Ano nangyari doon sa verse na yun na binasa kanina? And yet, di ba? Patay na sila. Patay na sila, di ba? Pero tayo, mga kapatid, although mga matay tayo, pero may buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Yun ang dapat makikita natin. Mayroon tayong eternal life. Verse 31 at 49. Basahin ninyo. 31 at saka 49. Ang sabi dito, our father did eat manna in the desert. As it is written, He gave them bread from heaven to eat. Anong sabi sa 49? Pagdating ng 49. Nagsikain ang inyong mga magulang, sabi dito ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. Nang linaw. Ano? Nahanap pa ba kayo ng worldly food? Physical food? Hanapin mo ba yung mana? Nangamatay ngayong kumakain doon eh. Alinaw sa 31, kumakain sila. Pagtalon ng 49, nangamatay sila. Temporary food na eh. Christ as a bread of life, tingnan naman natin. Kaya naman na, Christ is a true food, mga kapatid. Bread from heaven. Sabi sa atin ng verse 58. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Amen? It gave eternal life. 50 at saka 33. Basahin natin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Then ang verse 33. Ano sabi dito? Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. This is Christ. Hindi dapat maging priority natin spiritual. Gawain ng Panginoon. Dapat priority natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Hindi natin unahin yung temporary food. Kasi wala po yung satisfaction. Maaring busog ka ngayon, bukas gutom ka ulit. Pero kay Kristo, mga kapatid, complete satisfaction. Hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw, ang sabi niya. Ay kasama ng tubig. Di ba? Mana is for the body. Amen? But Christ is for our soul. Yun ang kaibahan. In other words, mga kapatid, ang mundo nagbibigay pero nauubos. Di ba? Ang mundo nagpapasaya pero sandali lang. Unlike si Kristo, nagbibigay din pero hindi nauubos. Nagpapasaya, walang hanggan. Di ba? Ito dapat ang makikita natin. Next, daily dependence. Ano ang tugon natin mga kapatid? Ngayong alam na natin na si Christ pala ang bread of life. Anong tugon natin? A daily dependence. Dapat nakadepende na tayo. Araw-araw. Hindi lang minsan-minsan. Di ba? Parang aktibo ka sa gawain. Kasi wala na naman. Dapat consistent tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tinapay, kumbaga, kinakain yan araw-araw.
Di ba? Si Kristo, kinakain natin araw-araw din. Hindi yun ang ibig sabihin. Siyempre, parang gano'n na rin yun. Di ba? Kasi ang tinapay, kailangan natin araw-araw, kinakain natin yan eh. Eh, si Kristo, kainin natin araw-araw. Ay, anong mangyari sa atin? Kaya dito mga kapatid, ganyan din dapat, ini ibig kong sabihin. Kung tinapay, kinakain natin araw-araw, ganyan din dapat kay Kristo. Priority natin dapat siya araw-araw. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi natin kainin araw-araw. Kumbaga, sa buhay natin, hindi lang siya bisita. Diba? Kaya pag nag-church tayo, kumbaga hindi natin dapat isipin na parang bisita lang din tayo. Diba? Dapat lahat tayo nagbalay sa Bisaya ba? Dapat meron tayong ministry in other word. Yan ang ibig kong sabihin. Lahat tayo may ginagawa para sa Panginoon. Yan yun. Daily dependence na ibig kong sabihin. Kung balikan natin, di ba, yung Matthew 4:4, napakamahalaga. Siya ba ang buhay eh? So kung mayroon man tayong kumbaga kinagugutuman mga kapatid, dapat ang salita ng Diyos, ito dapat ang ating priority as a daily food. Yun ang gusto kong mangyari. Yun ang gusto kong ipaliwanag. Bakit po? Dito mga kapatid, letter C. It's a divine declaration. Malinaw po, I am the bride. Alam niyo ba? It's a powerful word. Yung sabi na, I am. Di ba? Ilang beses na banggit yan sa Biblia. Ano pa rin ba tayong tiwala? Ano yung pinapakita dyan? Yung naging Diyos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Di ba? Yung sinabi nga niya nung hulihin na siya eh. I am, ako nga. Di ba? Ano nangyari sa mga tao? Di ba? Bumaligtad silang lahat. Napaka-makapangyarihan yan. Pero nung sinabi na I am the bread of life, di kaya niya kayang busugin? Kaya mga kapatid, that is a divine declaration na sinasabi na I am the bread of life. Meaning He is God. Diba? That's a powerful word. Na kung titingnan natin, yan po ay self-revelation na siya nga ay Diyos. Dahil Diyos siya, ay dapat isipin natin na kayang niyang i-provide ang anumang kailangan natin. Diba? Kaya ibig sabihin, unahin natin siya. Matthew 6:33. Diba? Alam ni Lord kung ano yung kailangan natin. Eh bakit pa tayo mag-aalala? Kaya dito, ulitin ko mga kapatid, hindi lang siya nagbibigay tinapay, kung hindi siya talaga ang tinapay. Number 3, huli na. Anong sabi natin kanina? Number 1, the problem, a hungry people. Number 2, the provision, a heavenly bread. Number 3, the promise, a satisfied person. Diba? Pangako ni Lord, pagpapalain ka niya. Bubusugin ka niya, mga kapatid. Verse 35, yung last phrase dyan. And he that believeth on me shall never thirst. Ang linaw. Ano ibig sabihin nito? Yung word dyan na shall never thirst or shall never hunger. Ano ang pinapakita? Hindi ito ibig sabihin na, kumbaga, hindi ka na magkakaroon ng struggle. Hindi yan ibig sabihin, huwag ka nang magtrabaho. Hindi yan ibig sabihin, hindi ganon. Hindi yan ibig sabihin na hindi ka na makakaranas ng trial. Hindi yan ang ibig sabihin ni Kristo. Hindi yan ibig sabihin na hindi ka na magkakaroon ng emotional emptiness sa buhay natin. Yung sabi niya na
Yung direct statement niyan, he that believeth on me shall never thirst. Hindi po yan. Kundi, ang ibig sabihin nito mga kapatid, permanent spiritual satisfaction in Christ. Yun ang ibig sabihin doon. Yung spiritual satisfaction, makuha natin yan permanently in Christ. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya dito mga kapatid, permanent satisfaction. Diba? Ang linaw. Kung permanente na yung satisfaction natin, permanente na yung kabusugan natin, diba? Nakita natin sa point 1, yung, kumbaga yung gutom ng tao, diba? Nakita natin kanina, sa unang punto natin. Ikalawa, anong nakita natin doon? Yung tinapay na mula sa langit. Dito sa ikatlo mga kapatid, yung taong busog, satisfied person ang makita natin dito. Tanong ko, satisfied ba talaga tayo? Ha? Satisfied na ba tayo sa buhay natin? Kasi kung hindi pa tayo Kristiyano, kung ganun. Sabihin ng Kristiyano, kung nakita sa atin yung satisfaction, dapat mas mahaba yung panahon natin sa Panginoon. Kasi hindi niya ibig sabihin na hindi ka na magutom eh. Hindi ibig sabihin na wala ka ng trials. Hindi ibig sabihin na huwag ka na magtrabaho. Ang gusto mangyari ng Diyos sa atin, dapat hindi lang siya opsyon, kundi primary option talaga. Yun ang ibig sabihin. Kaya dito mga kapatid, assurance of direction. Number 1. Hindi sinasabi ni Kristo, ulitin ko, na maaaring makasurvive ka, diba? Hopefully you are survived. Kundi malinaw yan, na shall never thirst. Diba? Hindi na tayo mauhaw. Hindi na tayo magugutom. Complete recipe na si Kristo sa buhay natin. Yan, napakamapalad natin, may Kristo tayo. Sinabi sa verse 35, shall never thirst. Yung mga talata na yan. Then 39, I should lose nothing. Paliwanag dyan. Then sa verse 40, I will raise him up at the last day. Mga kapatid, nagpapakita po yan ng assurance of direction. Kasi di ba kapag busog ka, andoon yung katiyakan eh. Di ba? Yung taong gutom, di ba? Ano bang ilarawan natin sa isip natin? Di ba? Puno-puno tayo ng pag-aalala. Di ba? Hindi na dapat yan maranasan ng isang Kristiyano. May assurance na tayo sa ating direksyon. Habang namumuhay tayo, masaya tayong naglilingkod sa Panginoon. Di ba? So malinaw mga kapatid, walang kondisyon na sinasabi ni Kristo dyan. Nung sinasabi niya, he shall never thirst. Hindi conditional. Ito ay divine certainty. Kumbaga, ang satisfied life ay may malinaw na dulo. Diba? Nakakatiyak na tayo. Assurance of direction. Number 2, assurance of living. Verse 37. Ulitin ko, verse 37. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. Kaya mga kapatid, diba, assurance of living. It is a security against future loss, mga kapatid. Na parang insured ka, di ba? Insured life. Di ba? Assurance. Di ba? Pag nakakatiyak ka, parang insured ang buhay mo, di ba? Pero tandaan natin mga kapatid, may kaibahan din yan.
Kumbaga yung insurance, hindi mo maaaring ihanay sa assurance of living na inaalok ng ating Panginoong Kristo. Kasi ang insurance, dito lang sa lupa yan. Di ba? Di ba kapag may assurance ka, insured ka na, like health insurance o ano pa man, di ba? Panatag ka. Tandaan natin, sa lupa lang yun. Dapat makita natin dito mga kapatid, yung kaibahan. Assurance, kumbaga ang insurance, may limitasyon. Pero ang assurance, living with Christ mga kapatid, na tinutukoy dito, heavenly secured. Amen? Amen. Meaning, without expiration. Diba? Ang insurance nag-expire. Pero, ang assurance of living natin ni Kristo without expiration. Pang walang hanggan, kumbaga. Amen? Last, tapos na tayo. Assurance of salvation. Diba? Assurance of direction, assurance of living, assurance of salvation. Yan dapat yung makikita sa atin bilang taong busog, bilang taong may Kristo, bilang taong may pananampalataya. Ito po yung pinakadakilang resulta. It is a great result in Christ satisfaction, mga kapatid. Assurance of salvation. Kumbaga malinaw ang sabi, may buhay na walang hanggan sa verse 54. Makita natin yan. So if salvation in Christ is secure, mga kapatid, anong sabi dito? The believers enjoy lasting satisfaction and assurance, mga kapatid. Kaya praise God mga kapatid. Kaya sa buhay natin mga kapatid, nakakatiyak na tayo. Huwag na tayong mag-aalala. Priority na natin yung Panginoon sa buhay natin. I-priority na natin yung gawain natin. Di ba? Hayaan mo ba natin ang sarili natin na mahati ang ating atensyon? Si Kristo ang complete satisfaction. Yung conclusion mga kapatid, si Kristo ang tinapay ng buhay. Ang sino mang lumapit sa Kanya, hindi na magugutom. Tanong ko sa inyo mga kapatid, thank you Christ. Sino ba si Kristo sa inyo? Pansamantalang pagkain lang ba? O panghabang buhay? Dapat makikita sa atin yung kasiyahan. Habang sama-sama tayong naglilingkod sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon. Huwag nating hayaan na minsan namimiss ang araw. Wednesday, Linggo, okay lang sa atin na hindi makapag-church. Dapat sikapin natin na si Kristo ay hindi lang opsyon. Kumbaga, primary talaga siya sa buhay natin. Ikalawa lang yan, physical food natin. Huwag po natin, kumbaga, ubusin yung oras at panahon natin sa sanglibutang ito. Amen? Ang buhay natin, tandaan natin mga kapatid, minsan lang tayo dumadaan sa sanglibutang ito. We are all travelers. Kumbaga, huwag po natin habang naglalakbay tayo, habang nagbabiyahe tayo, abala tayo sa lahat ng bagahe na sa kasakiman natin. Dapat unahin natin si Kristo. Nang sa gayon, gaano man kahigpit yung daan na ating tatahakin, na kung saan tumutuko yan sa ating mga problema, malalampasan pa rin natin yan. Amen? Kaya praise God. Tapos na tayo mga kapatid. Tawagin ko si Pastor Genesis. Amen. Magandang tayo. At, are you safe? Amen. No? Kung tayo po